Hello everyone, Bren Mendoza here and welcome back to my channel. Happy New Year guys! And happy 2019! Sana maging maganda tong year na to para sa ating lahat. For today's video, magre-review tayo ng foundation at ito yung Everybelena All Day Liquid Foundation. Ayan. Medyo late na ito for 2019 kasi nirelease to 2018 November or December. Correct nyo ako guys if kailan to nirelease. Tapos, kaya ko to gusto i-review kasi meron akong marami akong thoughts dito. Marami akong mga gusto sabihin sa foundation nito. Kasi unang-una mura, presyong pang BB cream to guys. Tapos ang sabi rito, get skin that looks flawless at every angle with EB All Day Liquid Foundation. This is buildable formula, helps even out skin tone and conceals blemishes, while providing hydration without the greasy feel. Bago ko makalimutan, hindi na to first impression review. Nagamit ko na siya sa New Year's Eve. Nung New Year's Eve, nagamit ko na siya. Ayun, kaya meron akong idea kung paano itong foundation na to sa skin ko. And yun, marami akong gustong sabihin sa foundation na ito. So, dalawang aking mode of application. Isa sa brush, isa naman sa sponge. So, ang shade na nakuha ko rito is porcelain. Yan. Kasi apat yung shade lang nila. Apat yung shades lang nila. Isa, porcelain. Yung pinaka-lightest. Pangalawa, silk. Pangatlo is, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Is oriental. And then pang-apat is yung sandstorm. Joke. Sandstone. Ayan. Sandstone yung pang-apat. Yun yung pinaka-darkest naman. So, yun na. Without further ado, mag-a-apply na ako ng aking foundation. Sa ibang YouTuber kasi sa unang pump nila, ang hirap. Pero sa akin, siguro na 3 pump lang ako lumabas na. Kasi shinake ko ata ng mabuti. Tapos nilagay ko dito yung, pag ganito yung pag-shake ko. Ayan. Ayan, ganito yung pag-shake ko. Kaya, mabilis napunta sa nozzle. Tama ba yung product? Kaya mabilis ko na pump. So, ganito siya guys. Ayan. Thick ang consistency niya. Thick ang consistency. Tsaka maganda yung pump ng product kasi kontrolado mo kung gusto mo ba full pump, half pump, yon. So, dito muna tayo sa right side of my face. Gagamitin natin tong brush. Ang ginagawa ko, kinakalat ko muna. Wala siya masyadong amoy guys ha. Amoy, amoy foundation talaga. And then, ina-apply ko siya dito. Then, ang gamit ko is yung stapling brush ng e.l.f. Ganito ako mag-apply ng foundation kapag brush kasi para maiwasan natin yung mga streaky marks. So far guys, maganda yung pag-apply niya sa skin ko. Very smooth lang. And then, natakpan niya agad yung freckles ko. So, super happy ako sa foundation. Ayan. So, ayan guys. Diba? Sumakto sa akin. Yung redness ko nawala. Ayun ang maganda. Yung redness ko nawala. Diba dito mapula? Dito hindi na. Ayan. Binigyan ako ni brush ng ng full coverage. Diba ang ganda? Saktong-sakto. Kasi dito pinkish siya ngayon naging yellow na. Sumakto na sa leg ko. Yan. Then, try naman natin tong sponge. Meron pa ako natira dito Sa sponge naman guys, check natin kung full coverage ba may bibigay sa akin ng sponge. Medyo na-shear out niya. Na-shear out ng sponge yung foundation. Kasi alam nyo guys, sa beauty blender, malaki ang pores. Hindi siya dense masyado. Kaya nasisip-sip. Pero maganda yung yung pag-apply ng beauty blender sa skin ko. Kung gusto nyo medyo natural lang. Kasi dito kasi medyo medium to full coverage. Dito, na-shear out niya. Dito yung medyo sheer ang coverage niya, guys. Kung gusto niyo guys ng ng natural lang, gumamit kayo ng sponge. Maglagay pa ako dito sa sa ibang parts kasi na-shear out niya So far guys, buildable naman yung foundation. Tama yung claim niya, buildable. Pero, ayun nga, kung gusto nyo talaga ng full coverage, huwag kayong gumamit ng sponge. Kasi,
Nasi-sheer out niya. So, ayan guys, na-apply ko na siya sa buong face ko. May chika pala ako sa inyo. Bumalik sa, sa pagiging oily yung face ko. Oily na yung skin type ko. Kasi siguro, kakakain ko ng unhealthy food. Tumaba ako. I gained 10 pounds this November to December. Pero ngayon, kailangan ko na mag-diet kasi mag-a-apply ulit ako for airlines. Sana, sana mapunta ako sa Philippine Airlines. Sana talaga. Pagdasal niyo ako, guys. And guys, di na pala ako mag-wear test kasi natry ko na siya noong New Year's Eve. Kaya ito yung aking verdict. Ito yung thoughts ko sa foundation na ito. Unahin muna natin yung, yung cons. Hindi siya okay for oily skin. Ayan, sinabi ko na hindi siya okay for oily skin. Kahit nag-powder ako, nag-oil up pa rin. Pero okay lang yun. May powder tsaka blotting paper naman. Ano pa ba? Mabigat siya sa face. Nagmukha siyang greasy sa akin. Hindi siya naging mukhang glowy. Sa una application, oo. Glowy, maganda. Siguro mga first 2 hours, maganda. Ayan. Maganda talaga glowy. Pero nung nagtagal, pa nag-oil up na ako, ang bigat niya na sa face. Mukha na siyang greasy. Nainis na ako sa kapatid ko kasi syempre New Year na New Year. Sinabihan na ako na hindi rin maganda yung foundation ko sa mukha. Parang, sabi bakit daw parang oily raw nung face ko, parang hindi maganda, hindi nagko-complement sa akin. Kasi, yung kapatid ko na yun, siya yung parating taga-check ko ng foundation kung tama yung shade. Ang madalas lang niya kasi sabihin sa akin, kasi minsan hindi okay yung shade sa akin. Minsan orange, minsan maputi, minsan maitim yung foundation sa akin. Pero, yung finish naman daw, maganda. Ngayon lang yung sinabi na hindi maganda yung finish. Kung kailan naman saktong-sakto na yung shade sa akin, di ba? Ngayon lang yung sa akin sinabi na bakit ganun. Magpo-post pala ako ng photos kung gaano ka-greasy yung sinasabi ko. So guys, nakalimutan ko pala. I-check natin kung transfer proof ba itong foundation na ito. Ayan guys, yan. Kaya may tumatawag sa inyo yung jowa, hello babe, how are you? Ayan. E di ba? Siguro mga 30 minutes kayo nag-uusap. And then pag-check mo. Tada! Ayan! Nakita nyo. Hindi foundation eh. Hindi foundation kung hindi yung parang oil niya. Kasi white yung nasa ilalim ko. Ayan. White. Wala kang makikitang bahid ng foundation. Ang makikita mo is yung oil. Ayan. So, ayun. Pero yung adherence niya guys, yung sinasabi ko sa inyo, yung adherence niya, super ganda. Matagal mag-stay sa face mo. Kaya para maiwasan yung, hindi mag-transfer sa mga phones niyo, mag-powder kayo. Kasi medyo tacky siya sa feeling eh. Yun lang. Tacky siya sa feeling. Kahit pag-apply mo, kahit natuyo na rin siya, tacky sa feeling. Ang pros naman guys, ito matutuwa kayo. Kasi, unang-una, mura. 195 presyong BB cream, guys. Tapos, na siya, full coverage. Isa pa yan, guys. Isa pa sa mga pros nitong Everbele na All Day Liquid Foundation. Super ganda ng coverage. Hindi siya nag-wear off sa akin. Nandun pa rin siya. Siyempre, kapag nagtagal, like umabot ng mga 7 hours, siyempre, mag-wear off. Pero hindi talaga yung bonggang wear off. Like, minimal na wear off lang. Tsaka hindi siya nagpapatsi-patsi. Hindi siya nagkikake. Nagbe-blend siya sa powder ko. Yun ang maganda. Yun talaga yung pinakamagandang binigay sa akin ng foundation na ito. And then, yun. Tamang-tama. Sinabi niya na all day, pang all day talaga itong foundation na ito. Yun nga lang, kailangan niya talaga mag-blot and mag-powder. Tsaka, ang nagustuhan ko rito, sakto talaga yung porcelain sa skin tone ko. Ayan. Mukhang maputi lang kasi yung ilaw na sa tuktok. Mukhang maputi lang sa face, sa neck ko. Pero, sakto talaga siya pag tingnan mo sa salamin. Saktong-sakto talaga siya, guys. At isa pang gusto ko rito, lahat ng shades na nakita ko is available sa Watsons. Yun. Madali lang siya mahanap. And then, yun lang. Yun lang aking review for this Everbele All Day Liquid Foundation. Sana nagustuhan niyo aking review. Ayan. Kung may mga gusto pa kayo ipa-review sa akin, just comment down below, okay? So, see you later. See you next time. Happy New Year. Bye-bye.